Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Tayo po ay muling naririto upang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi po sa mga awit kabanata 145, talata 21, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ang lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan magpakailanman. Sa isang buong linggong nagdaan po, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon ng mga pagpapalang umaapaw. Kaya't halina't magsaya, tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
Sige po, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tungkol, kailan may di pababayaan sa iyong naman. Matatagpuan sa iyong laman, mananatili sa iyong alipin at sasambahin ka sa dakong lilim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lilim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyong laman, matatagpuan sa iyong laman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lilim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lilim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Juan, Kabanata 6, Talata 51, Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa panibagong buhay. Your death on the cross has brought life upon us. Ang tinapay at sarong ito ay simbolo ng iyong dakilang pag-ibig. Doon sa cross ng Kalbaryo, inialay mo ang iyong buhay para sa aming kaligtasan, upang maranasan namin ang buhay na masagana, mapayapa, nakasama ka. Salamat sa walang hanggang mong pag-ibig sa amin. Salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Lucas Kabanata 6, Talata 38, Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tayong mga Kristiyano ay hindi lang dapat puro tanggap ng tanggap ang alam, dapat tayo rin ay marunong magbigay. Give your best to the Lord and you will receive more than what you give. Dahil kung anong panukat na ginamit mo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos, pero hihigitan pa ni Lord ang ibabalik niya sa iyo. Be faithful with your tithes and offerings, because God is a faithful God, at tapat siya sa kanyang mga pangako. Lahat ng may pinangahawakan na gagawin ni Lord ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita niyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po muli sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Salamat po sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya at walang sawang naglilingkod sa ating Panginoon. Sa mga kapatiran na sumusuporta sa gawain ng Diyos, ang Panginoon po ang gumanti sa atin ng mga pagpapalang higit pa sa ating inaasahan at higit pa sa ating hinihiling. Mahalaga pong ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ang tema na may pamagat na kapag may hihingin ang Diyos. Kapag may hihingin ang Diyos. Nais ko pong magbasa ng talata sa aklat ng Lucas, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Hinisaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa tabi ng lawa. Wala sa bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon,
Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang makasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedeo at mga kasusyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Purihin ng Panginoon sa mga talatang ating nabasa. Kapag may hihingin ba si Lord sa iyo, ibibigay mo? Kailan ka ba nag-pray ng ganito? "Lord, kung ano po ang gusto niyo, ay ibibigay ko." Merong nag-pray ng ganun. Biglang nakarinig na may bumulong sa tenga niya. Narinig niya, ibigay mo ang pera mo sa katabi mo. Biglang napakas out ng "In Jesus' name, Satan, lumayas ka." Sa totoo lang mga kapatid, mas sanay tayong humingi kaysa magbigay. Madalas tayo ang humihingi. Kaya nga minsan ang tawag natin, imbis na Panginoon, nagiging Pahinginoon. Uulitin ko ang aking tanong. Kapag may hihingin ba si Lord sa iyo, ibibigay mo? Sa talatang ating binasa, merong isang mama na may pangangailangan. He was in need. In need siya, pero hiningan siya. Wala na nga, pero hiningan pa. Siya ay may pamilyang binubuhay, mga anak na pinakakain at kailangang tustusan ang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Kaya nga siya ay naghahanap buhay upang kumita. Kaya lang nung time na yun, walang huling isda, walang kita. Maghapon at magdamag na nasa laot, pagod, puyat, at malungkot. Ano kayang iniisip niya habang siya'y naglilinis ng lambat? Yung nag-aantay na kamay ng asawa para abutan niya ng pera. Yung mga anak na sabik sa pasalubong niya. Yung tindahang nautangan nila. Alam mo, kapag breadwinner ka at ikaw lang ang inaasahan ng pamilya mo, maiintindihan mo ang nararamdaman ni Simon Pedro. Nalagay ka na ba sa sitwasyong gipit at wala kang kapera-pera? Nalagay ka na ba sa sitwasyong ang daming bayarin at ang daming naniningil sa iyo? Nalagay ka na ba sa sitwasyong ang daming umaasa sa iyo at na-overwhelmed ka? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Minsan yung sweldo o sahod mo, kulang na kulang pa. Meron akong nabasa, meron daw iba't ibang klase ng sweldo. Merong sibuyas na sweldo. Kapag hinati-hati mo na sa gastusin, mapapaluha ka. Meron naman pampapayat na sweldo. Habang tumatagal, pakunti ng pakunti ang natitirang pangkain mo. Meron namang magic na sweldo. Kunting kumpas lang ng kamay, voila, wala na siya. Meron namang malabagyong sweldo. Di mo alam kung kailan darating at kung gaano ito tatagal. Merong korneng pelikulang sweldo.
Yung bang tinatawanan mo na lang para hindi ka mabwisit. Merong konserbatibong sweldo, nakakawala ng inspirasyon. Merong reglang sweldo, isang beses lang sa isang buwan kapag dumating at tumatagal lang ng 3 araw. Si Simon Pedro, tsamba-tsamba, sa laot, minsan may dilihensya, minsan walang kita, kaka-frustrate, nakakalungkot. Tahimik lang si Simon Pedro, naglilinis ng lambat, pero maaaring malalim ang iniisip. Never did he know na sa araw na yon, may breakthrough na mangyayari sa kanya. Sino ba dito ang gusto mong surpresahin ka ng Panginoon? Mga kapatid, our God is a God of suddenly. Yung tipong walang-wala ka ngayon, pero bigla na lang, may darating na pagpapala. Kaya kang surpresahin ng Panginoon. He is the God of suddenly. Yung tipong grabe yung bayarin mo, pero bigla na lang, sunod-sunod ang buhos ng biyaya sa iyo. Yung tipong mahirap ka ngayon, pero maya-maya, iba na ang sitwasyon. Kanina, kawawa, ngayon, pinagpapala. Nagdideklara ako, may mga pamilya dito na bibiglain ng Panginoon. May mga pamilya dito na gugulating ka bigla ng Panginoon. Magtataka ka, manggigilalas ka, magugulat ka. May gagawin ng Diyos, kapatid. Ngayon, small time ka. Maya-maya, maaaring big time ka na. Kanino kaya mangyayari yun? Ngayon, maaaring walang-wala ka. Pero maya-maya, meron na. Nagdideklara ko, bago magtapos ang Disyembre, may malalaking mangyayari sa mga pamilyang kausap ko ngayon. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Do you want God to bless you? Gusto ba nating pagpalain tayo ng ating Panginoon? Makinig ka, kapatid, sa mensaheng ito. May mga susi o sekreto na nire-reveal ng Panginoon sa kwento kung paano darating yung pagpapala mo. My topic today is entitled, Kapag may hihingin ang Diyos. Kapag may hihingin ang Diyos. Merong 5 bagay na hiningi ang Panginoon kay Simon. 5 bagay na hiningi ng Panginoon kay Simon Pedro na nagbunsod para ma-release ang blessings nito. Maghanda ka, kapatid. Get ready kasi yung hiningi ni Lord kay Simon Pedro ay hihingin din sa iyo. Magliwanagan tayo, kapatid. Hindi siya hihingi para kawawain ka. Hindi siya hihingi para mawalan ka. Kaya siya hihingi para makinabang ka at pagpalain ka. Ano yung 5 bagay na hiningi ng Panginoon kay Simon? Una, He asked Simon Peter to do something when he was already tired. Humingi ang Panginoon na gumawa ng isang bagay si Simon Pedro kahit na siya ipagod na. Alam ng Panginoon na pagod, puyat, si Simon Pedro sa maghapon at magdamag na nasa laot. Naghuhugas pa at naglilinis ng lambat dahil walang huli. Pero inutusan pa siya. Inutusan pa niya si Simon Pedro na itulak ang bangka sa malayo dahil mangangaral siya sa mga tao. Unang sikreto ng pagpapala, kapag may hihingi ng Diyos, hihingi siya, kapatid, sa iyo. To do something for Him
even though you are already tired. Wag na wag mong imi-miss out ang blessing mo dahil lang sa pagod ka. Alam mo ba na madaming blessings ang lumalagpas o pinalalagpas mo dahil dinahilan mo yung pagod mo? Alam ng Diyos na pagod ka dahil nagturo ka sa school. Alam ng Panginoong Diyos na pagod ka dahil namasada ka maghapon. Alam ng Panginoon, pagod ka dahil nagtinda ka, nagbukas ka ng tindahan mo maghapon. Nagregaton ka maghapon. Naglaba ka maghapon. Alam ng Panginoon na pagod ka dahil maghapon kang naghanap buhay. Pero isang susi ng pagpapala na kahit pagod ka na, sige ka pa rin sa Kanya. Kahit pagod ka na, may ginagawa ka pa rin para sa Kanya. May time ka pa din para sa Kanya. Pagod ka sa hanap buhay, pagod ka galing ka sa school, pagod ka sa iyong pag-aaral, sa pagtitinda mo, pamamasada mo, pagkakarpentero mo, kung anong ginagawa mo, paglalabada mo. Pero kahit pagod ka na, nakakapag-cell group ka pa din, nakakapag-church ka pa din, nakaka-attend ka pa din sa mga gawain, dumadulo ka pa din sa mentoring, sa ating mga pagtitipon, sa prayer meeting. Kapatid, yun ang susi ng pagpapala ng Panginoon. Eh kung hindi sumunod si Simon Pedro at sabihin niyang pagod na siya, eh mamimiss out niya yung breakthrough niya. Ang mga pastol sa parang mga pagod na sa kababantay ng kanilang mga tupa. Pero nagawa pa din nilang pumunta sa sabsaban kung saan isinilang ang Panginoon. Saan ka ba pagod, kapatid? Pagod ka na ba sa pag-i-invite? Pagod ka na ba sa pag-connect group? Pag-church? Pagod ka na ba sa katatanim? Kabibigay? Katatites? Mga kapatid, do something kahit pagod ka na. Continue to do something that you are doing for God kahit pagod ka na. Ang pagtatanim ay hindi madali. Sabi sa kanta, ang magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Hindi naman makatayo, di naman makaupo. Nakakapagod ang magtanim. Kaya pala sabi ng Bible, ang nagtatanim ng may pagluha, paaanihin ng may galak. Do something for God even though you are already tired. Kahit pagod. Sabi nga, kahit pagod, sugod. Maski halhal, balbal. Kapag may hihingin ang Panginoon sa iyo, kapatid, hihingin ng Panginoon na kahit pagod ka na, gumawa ka pa rin para sa Kanya. Pagpapala yun, kapatid. Para sa iyo, ikaw makikinabang. Pangalawa, He asked Peter to allow him to use something he had. Hiniram ni Lord ang bangka ni Simon at hindi naman ito ipinagkait sa kanya. Pangalawang sekreto ng pagpapala, kapag may hihingin ang Panginoon, hihingin niya na payagan mo na gamitin niya kung ano meron ka. Allow Him to use something you have. Payagan mo si Lord. Ipahiram sa Kanya, ipagamit sa Kanya kung anong meron ka. Ano bang meron ka na pwede mong ipagamit kay Lord? Bangka kay Simon Pedro, yun ang meron siya. Pwedeng yung tricycle mo, para isa kayo mga kapitbahay mo papunta ng church. Pwedeng ang bahay mo, para doon ganapin ang cell group, ang connect group nyo. Pwedeng yung talento mo, yung husay mo. Ang galing mo, magaling kang tumugtog, magaling kang kumanta, magaling kang mag-imbita, magaling kang magsayaw, magaling kang magturo, ipagamit mo kay Lord yun, huwag mong ipagkakait sa Diyos.
Find something to do. Find something to help. Find something to be a blessing sa gawain. Use your time, use your talent, use your treasure, use your testimony, use your influence, everything that you have. It could be your treasure, pinapamasahian mo yung kaibigan mo. Faithful ka sa pagbibigay ng iyong handog at ng iyong ikapo. Hindi yung ikapo, bawas na po. Huwag mong ipagkakait sa Diyos. Yung para sa Kanya. Allow Jesus to use something you have. Ipinagamit ni Obed-Edom ang kanyang bahay upang pansamantalang paglagakan ng kaban ng tipan. At sabi ng Biblia, and the Lord blessed the house of Obed-Edom with prosperity. Sabi ng talata, so the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household, all his family. 2 Samuel 6 verse 11. Biro mo, ipinagamit ni Obed-Edom yung bahay niya para pansamantalang paglagakan ng kaban ng tipan. Sa loob ng 3 buwan, sabi ng Biblia, nanagana ang bahay ni Obed-Edom. Ipagamit mo ang buhay mo. Ipagamit mo ang tricycle mo, ang bahay mo. Ipagamit mo ang talento mo na meron ka para pagpalain ka ng Diyos. Pangatlo, kapatid, na hingi sa iyo ng Panginoon. He asked Peter to give him his time to hear him teach. Kahit pagod at puyat si Simon Pedro, nagbigay ito ng oras at panahon para makinig sa aral ng Panginoon. Pangatlong sekreto ng pagpapala, kapatid, kapag si Lord may hiningi, hihingin sa iyo ng Panginoon na magbigay ka ng oras. Give time to listen to the words of Jesus. Give time to listen to the words of God. Para pagpalain ka, huwag kang makinig kung kani-kanino. Huwag makinig sa payo ng kung sino-sino. Ang taong madaming sinasabing iba-iba, nakakalito. Do not listen to the voice of the strangers. Listen only to the voice of God. Listen to Jesus. Listen to His words. Makinig ka sa Panginoon. Sabi ng Biblia, blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of the sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers or ridiculers. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and whatever he does, he prospers and comes to maturity. Psalms 1 verse 1 to 3. Give time to church. Give time to read the Bible. Give time for your personal devotion. Give time to attend your Connect group. Invest more time in the Word of God because you will benefit from the words of Jesus. Give time for the things that has an eternal value. Kailangan mong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nanunuot sa puso, nag-aalis ng lungkot, nagpapawi ng takot, nagpapasigla ng kalooban, nagpapagaan ng pakiramdam, nagdudulot sa iyo ng pag-asa, nag-aalis ng ating lumbay, nagliliwanag sa ating isipan, nagtutumpak ng ating daan, nagbibigay sigla, nagpapasaya ng ating kaluluwa.
Sa salita pa lang ng Diyos, panalo ka na. It takes one word from Jesus to change your situation. Siguro habang nakikinig si Simon Pedro, bakit parang ang gaang-gaan ng pakiramdam ko? Alam mo kapatid, kung si Lord ang nagsasalita at nangungusap sa iyo, there is a deep and abiding sense of peace. May nanunuot na kapayapaan sa puso. Habang nakikinig ka, nararamdaman mo, nawawala yung pangamba, nawawala yung mga takot. Napapalitan ng kapayapaan. Nararamdaman mo ito, kapatid. Sinasabi ng kaluluwa mo, itong kailangan ko, itong hinahanap ko. Lumuluwag ang puso, gumagaan ang pakiramdam. Pilipos 4:7. There is a feeling of conviction to repent from sin. Pag nakikinig ka ng Word of God, natitigatig ang puso mo. May conviction kang nararamdaman na kailangan mong magbago. Nararamdaman mo na kailangan mong talikuran ang kasalanan, magpakumbaba at magsisi. There is a sense of freedom. Nakakaramdam ka ng kalayaan. Napapahinga ang damdamin mo. The Word of God will enlighten your mind. It brightens your day. It puts a smile in your face. And the Word of God will persuade you to do good and to do what is right. Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos, gawin yung tama, gawin yung mabuti. May direksyon sa iyo na gumawa ng mabuti at gumawa ng tama. Nagtutuwid ng landas. Na huwag ka nang mang-aapi ng iyong kapwa, huwag kang mandadaya, huwag kang maging makasarili, huwag kang maninira ng kapwa, huwag kang malalamang ng iba. Naghihikayat sa iyo ang salita ng Diyos na ayusin mo ang buhay mo, ang priority mo. First is to focus on things that has an eternal value. Anong bagay ang merong eternal value? Yung church, yung worship, yung devotion, yung ating ginagawang connect group, yung ating discipleship, all these things gives eternal values. You're giving to God, attending discipleship, inviting others for the sake of the gospel, helping others. It has an eternal value. Kapag itinama mo ang unang butones, may tatama lahat ang kasunod. Kapag mali ang unang butones, focusing yourself on things that has no eternal value, doon ka nakapokus, doon mo inuunang sarili mo. Sa pera, pagkain, trabaho, material na bagay, career, girlfriend, boyfriend, business. Inuna mo yung ibang bagay bago ang Panginoon. Sabi ng Biblia, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, it promotes the feelings of love. Ikaw mismo ay hindi i-condemn ng Diyos dahil mahal ka niya. Kapag ang Diyos ay nangusap, itinatas nito sa buhay mo kung paano mamuhay ng may pagmamahal. Hindi galit, hindi sama ng loob, hindi hinanakit sa kapwa, hindi bitterness o kapaitan. Ang word ng Panginoon ay nagbabandera ng pag-ibig. Tinuturuan tayo magpatawad. Patawarin ang nagkasala sa iyo. Patawarin ang sarili mo. Learn to love even the unlovable. It will give you the awareness to love God and to love people. The Word of God will build and inspires us to be better than we are. Nabibuild tayo, lumalakas ang ating loob. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagiging sariwa ang ating pangarap, na i-inspire kang magpatuloy. Natututo kang umasa sa Diyos at nagiging mas maayos ka kaysa dati. Dati puro takot, puro pag-aalala, puro kabiguan. Lagi kang worried. Dati hopeless ka, pero ngayon you feel confident knowing that God is with you. Positibong deklarasyon ang kilos at iniisip. It is all confirmed by the Scriptures.
Life is directed to moral purity. Napapaganda ang buhay mo. Napapabanal ang buhay mo. Sa word pa lang ng Panginoon, panalo ka na. Huwag kang magtaka bakit sa bawat pagtitipon may Biblia. With His presence, He asked Peter to succeed from where he failed. Ito yung pangapat, kapatid, yung presensya ng Panginoon, hihingin sa iyo ng Diyos na magtagumpay ka kung saan ka nabigo. With His presence, He wants you to succeed from where you have failed. Opo, kapatid, Peter have failed many times. There is failure without my presence. Yun ang sabi ng Panginoon. There is failure without God's presence. But you can do it this time because my presence and my words are with you now. Kasama mo na ang presensya ng Panginoon. Kasama mo na ang kanyang mga salita. You can succeed. Magtatagumpay ka. Throw your nets again. Saan ka ba pumalpak? Saan ka ba sumablay? Saan ka mahina? Saan ka ba nag-fail? Sa bisyo, sa lalaki, sa babae, sa kasalanan, sa pangungupit, sa pakikipag-away, sa kamunduhan, pagkukompromise, sa pagsusugal, sa alak, sa pagbubulakbol, sa kalandian, sa di pagpapatawad. Saan ka ba nabigo? Saan ka ba nag-fail? Sa maling barkada, sa maling mga kaibigan, sa pornography, sa addiction, sa computer games. Never again, this time, kasama ka na. Kasama mo ng presence ng Panginoon, you can succeed in this life because the presence of God and the Word of God is with us. The world will label you by what you did. Now prove to the world that God's presence is on you by your successes. Kung ang Panginoon ay talagang nasa iyo, patunayan mo, unang-una ng pagbabago mo. Patunayan mo ng presensya ng Diyos ay sumasayo sa pamamagitan ng pagbabago mo, ng tagumpay mo, ng mga victories na gagawin ng Diyos sa iyo. Walang pinangarap ang Panginoon kundi ang tagumpay mo, kapatid. Tagumpay nating lahat. Noong ikaw lang mag-isa, maraming beses kang nabigo. Kasi mag-isa ka lang. Nasugatan ka, pumalpa ka, sumablay ka. Pero sabi ni Lord, this time, may kasama ka na. We will do it together. Kasama na natin ang Panginoon. Magtatagumpay ka, kapatid. Magtatagumpay tayo. Kasama na natin ang Diyos. Magtatagumpay ka kasi may destiny helper ka. Noon, madaming dahilan para mabigo. Maraming dahilan para maging laging talunan. Noon yung kapatid, kasi wala kang word ng Panginoon. No word of God, no Bible, no faith, no prayer, no God, no direction, no church, no cell group, no destiny helper. May bisyo ka pa noon. Mali pa mga kaibigang sinasamahan mo. Mali pa ang mga lugar na pinupuntahan mo. Mali ang pag-iisip, mali ang pananaw, mali ang galaw. Noon yun. Ano bang dahilan? Bakit hindi ka magtatagumpay ngayon? Ngayon kasama mo ng Panginoon. May word of God ka na. May church ka pa. May faith ka pa. May declaration ka pa. May prayer. May destiny helper. May mentoring. May mga kapatiran. May pastor ka. May connect group leader ka. Wala ka ng bisyo. May tama kang kaibigan. Tamang lugar na pinupuntahan. May tamang pananaw. Tamang galaw. Succeed from where you have failed. Wala nang dahilan para mabigo ka pa, kapatid. Kasama natin ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Panglima, He asked Peter to go back and fish again. Hiningi ng Panginoon kay Simon, pumalaot ka uli. Mangisda ka uli. Gamitin mo uli ang lambat na nilinis mo at niligpit mo. Balik ka uli sa laot.
Mga kapatid, panglimang sikreto ng pagpapala, go back and fish again. Go back and serve again. Go back and work again. Serve again. Kapatid, di kinakausap ka ng Panginoon. Hindi ba dati, connect group leader ka? Hindi ba dati, cell group leader ka? Pero iniwan mo? Go back and do it again. Dati nagpapagamit ka sa Panginoong Diyos, pero iniwan mo. Sabi ng Panginoon, go back and do it again. Hindi ba dati worship leader ka? Ang galing-galing mo pa ngang kumanta. Anointed worship leader ka. Iyakin ka pa nga sa presence ni Lord. And this is the word of God to you. Go back and do it again. Do it again. Kapatid, dati generous giver ka, tither ka, tapat kang mag-tithes. Do it again. Gawin mo uli. Dati nagdi-devotion ka, nagjo-journal ka. Do it again. Dati ang aga-aga mong mag-church. Do it again. Dati umaattend ka, pero huminto ka. Sabi ng Panginoon sa iyo, go back and do it again. Dati aktibo ka, on fire na on fire ka, do it again. Dati prayerful ka, kulang ng 1 oras kapag nag-pray ka. And the Lord is telling you, do it again. Dati soul winner ka at nag-i-invite ka, do it again. Kinakausap ka ng Panginoon. Go back and fish again. Inutusan ng Panginoon. Hiningi ng Panginoon kay Simon Pedro, balik ka uli. Itapon mo uli yung lambat mo. Kapatid, gawin mo uli yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Yung iniwan mong gawain, yung iniwan mong assignment, yung dati mong ginagawa, na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, na iniwan mo at pinabayaan mo. Sabi ng Panginoon, go back and do it again. Mga kapatid, do something for Him kahit pagod ka na. Minsan may mga nagchat-chat sa akin. May mga gusto nang huminto, gusto nang tumigil. Kapatid, hindi tanggap ng Diyos yan. Kahit pagod ka na, do something for God. Kahit pagod ka na. Pagpapala yun sa iyo, kapatid. Kahit pagod ka na. Allow Him to use something you have. Kung ano meron ka, anong kakayahan mo, talento mo. Allow God to use something you have. And give time to His Word. Magbabad ka sa salita ng Panginoong Diyos. With His presence, succeed from where you have failed. Kasama na natin yung Panginoon, magtatagumpay tayo, kapatid. Let's go back, serve again. Let's go back and fish again. And the Lord blessed Simon Peter so much. Tremendous blessing. He was tremendously blessed. Other people were blessed. And he received a revelation of who Jesus was. Simon Peter's life was changed. He was promoted as fishers of men. He became a disciple of Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, gusto kang i-bless ni Lord ngayon. Gusto kang i-bless ng Panginoon. Pero hihingin ni Lord ang puso mo at buhay mo. Kung nakikinig ka ngayon, nais kong tanggapin mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Bigay mong buhay mo sa Kanya. Di ka tatanggap ng relihiyon, meron ka ng isa, tama na yun. Ang hiningi sa iyo ng Panginoon, yung buhay mo, yung puso mo. Tanggapin mo siya. Ang Panginoong napako sa krus dahil sa mga kasalanan mo. Sa mga kasalanan ko. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. He died in our place. Kailangan mo lang manalig at tanggapin siya. Magsitayo tayo sa pangalan ng Panginoon. Kung meron mang nais tumanggap kay Lord, sabihin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako.
Ako po'y makasalanan. Hugasan niyo po ako ng iyong dugo. Gawin mo ako karapat-dapat sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang puso ko, ang buhay ko, at buong pagkatao ko. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!